Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Good morning. Ngayon po ang gagawin natin, biyabiyahe po tayo ng San Rafael, Bulacan para po maglagay ng kurtina. So ito pong lalagyan natin na bahay is talaga pong malaki. 2-story po siya and ang gusto po ni client, lahat po ng bintana niya is kurtina. Kaya talagang gagabihin tayo doon kasi nga po, gaya ng sinabi ko, napakalaki po ng project. So ngayon po nakapag-prepare na rin tayo. Nakaligo na, nakapagbihis na, at ready to go na po tayo. Ayan. So, ganito lang kayo malamit. Simple, but simple. Ganun lang. So, ayun po mga ka-viewers, tara, mag-drive na tayo at biyahe na. Nakalimutan ko na lang pala magsuklay. So, tara po! Alam mga ka-viewers, nag-start na po kami magtrabaho sa loob po ng bahay ng client natin. So, dahil po 2-story ito, ayan, meron tayong scaffolding po na dala. Tapos po mga ka-viewers, pakita ko sa inyo yung mga lalagyan natin ng kortina dito. Again, gaya po na sinabi natin sa intro, halos kortina po lahat ito. So, expect po natin gagabihin na po tayo dito mga ka-viewers kasi nga, sobrang laki po ng project natin ngayon. Yung project po natin ngayon, ang gusto po nilang client, kurtina po sa lahat ng area. Isang blinds lang po para sa kusina ang ikakabit natin. The rest po again, gaya na sinabi ko, mapaliit, mapalaki po, kurtina po. So ang gagawin po natin, dadayain po natin yung mga width ng mga ito para at least bumagay po yung kurtina ilalagay natin. Guys, ito lang yung tanawin nila dito, napakaganda, bundok sa kabukid. So, nagluto po sila sa atin ng pinatisang baboy and tinola. Kain po tayo. Sa atsara po guys, ito. Atsarang Bulacania. Ayan. Kain tayo guys. Ito pala guys, so, pinagawa tayong balinsuso ni nanay. Balinsuso. Yung manok Tagalog po, ito po ba yung tatawag ng native? Ah, okay. Kaya nga, malilang yun eh. Guys, bali, break muna tayo. Nagluto ng pansit si client. So, ito. Kain mo tayo, guys. Ayan yung team. Dito tayo sa gazebo kumakain. And mukbang routine pa ni Roda. Kain mo na. Mga ka-viewers, ngayon po ay time check natin 6:25 PM. So dumating po tayo dito mga halos alas 12 na po. Kaya po tayo tinanghali na ng dating kasi po yung Google Map po, yung mas malayo pong daan ang tinuro sa atin. Yung Google Map talaga na yan, lagi tayong nililigaw. Anyway mga ka-viewers, kahit gabi po, kahit abutin tayo ng umaga, nag-stay po talaga ako dito kasi gaya po ng pinapakita natin sa vlog, gusto ko po laging maganda yung pagkakagawa ng kurtina natin. Plus, ayun po, medyo OC tayo. Gusto ko maayos. Alam niyo po mga ka-viewers, ang kulang na lang talaga dito sa bahay na ito is mga furniture na lang. Tinatanong nga ako ni Ma'am kung saan maganda bumili ng furniture, ganyan. Alam niyo, isa din sa dream ko. Dream lang naman, wala masamang mangarap na yung maging one-stop shop na lang tayo para, alam mo yun, parang ako na nag-i-interior, naayos natin yung bahay ni Madam, ng mga client. Pero malayo pa tayo sa ganun. Pero malay niyo po kung saan tayo dalhin ng nasa itaas. So, from vlogger, naging businessman po tayo. So, yung nangyari po is pinag-pray ko siya actually. Nilaan sa atin itong business na ito dahil alam nang nasa itaas na talagang alam natin alagaan. So, ito po mga ka-viewers, ito na yung nagawa namin. Ayan. Mamaya explain ko bakit cream yung kinabit natin. So, ito puro mga long curtains talaga yun mga ka-viewers. So, ang haba. So, i-finish pa po namin yon. Ngayon po ay, kanina nagmerienda kami, ngayon magdi-dinner kami. So, yung subscribers kasi natin, hindi pa daw po tayo talaga nag-install ng kortina, nanonood daw po siya. Balik sa bayan daw po na paggawa ng house namin yung bahay nila. Kasi ito pong bahay is na-built ng
2022 or 2020 ha. Kasi sa intro sinabi ko 2022. Tapos dito guys, ayoko kasi talaga lumalapit sa area na ito. Kasi natutokso ako guys eh. Ayan. Ito daw kasi yung prutas na makasalanan. So kanina pa ako lumalayo dito kasi alam nyo baka makain ko yung apple. At ayun guys, magkaroon tayo ng kasalanan. So layo na tayo din sa part na to guys. Ito ang prutas na makasalanan. Kuya Jo, ba't yung apple doon may kagat? Kumain ka ba? A few moments later. At ngayon po mga ka-viewers, continue natin yung vlog. Bali, ang oras po ngayon is 12:25 AM. So talagang sleepy na yung ating mata at hindi na tayo press. Pero ayun po, ongoing pa nagtatrabaho pa kami. Bali, nasa finishing stage na rin naman na po kami at ito po, matatapos na po namin yan. Gaya po na ito. And now mga ka-viewers, bali tapos na rin po yung ating mga kurtinang sinabit sa bahay po ng client. So tara po, tour ko kayo sa bawat area po ng house at pakita ko po sa inyo yung naging finished product po natin. Ngayon guys, pakita ko sa inyo yung ating finished product sa living area. So ito siya before. Tapos ito na po siya. So yung ginawa po natin dito, long curtains kasi nga po, high ceiling po ito at talagang huge ang kanyang mga bintana. Ito naman po yung dining area nila. And now, ito na siya. So yung napili po agad ni client ha, color cream po ito. Buong house po, color cream lang po yung pinalagay nila. Hindi na po sila namili pa ng ibang kulay. Akyat naman po tayo sa second floor. So ito po yung view. Sa hagdanan po, nilagyan din natin ng cortina yan. And ito naman po yung top view po ng hagdanan at nung living area. Again, yung mga furniture po, yun daw po yung next na bibilin po ni client. Kaya wala pa po tayo nakikita sa loob ng house ha. Tapos po ito yung family area. Naglagay din tayo dito ng curtain. Syempre na color cream pa din. Ito naman po yung mga before and after po ng ating mga nilagyan na cortina sa kwarto. So ito po ginawa natin. Wall to wall na po yung design po ng curtains nila dyan. Para po isa na lang po yung nakasabit. Ito po si bedroom number 1. Next bedroom naman tayo which is si bedroom number 2. So ito siya before and ngayon ito na siya. So ito po mga ka-viewers ha, ang gusto po ni client lahat po is cortina. So ang ginawa po natin para hindi naman po mukhang bitin po yung curtain sa bed frame, nilakihan po natin yan. Tapos ito naman po si bedroom number 3. L-shape po window neto. So ganito po ginawa natin. Kung napansin niyo po mas makapal yung bilang side, yung panel po kasi po makapal po yung width ng bintana, no? Kaya hindi po even. Tapos po, ito pong kwarto na ito, pakita ko na lang yung walk-in closet para kahit paano, meron po kayong idea sa bahay po ni client. Ito po yung kanyang walk-in closet. Ayan. Tapos meron na rin po itong bathroom. Si bathroom po, yung mga tiles po na ginamit dito is color gray. Meron na rin po yung shower partition yan. Mga accessories na lang po ang kulang. Mirror, ganyan po, no? Tapos ito naman po yung last bedroom. Si bedroom number 4. Standard naman po yung mga sukat ng cortina kinabit natin dito. So hindi ko na po binilakihan or binago yung width. Same lang po sa nauna. Hello mga ka-viewers! Kamusta po? Ngayon ay nandito po tayo sa Bulacan. At ongoing po naglalagay tayo ng cortina. So ito pong lalagyan natin. Isa po ito sa pinakamalaki din po na bahay na lalagyan natin ng cortina. So buong bintana po niya tayo po ang maglalagay. So ngayon po is December 22, 2024. For sure late na po natin ma-upload itong vlog natin. Isa po ito sa naging project natin ngayong peak season po talaga. So ngayon po mga ka-viewers, ongoing si Roda and Joven ay busy po nagpa-fabricate. Meron po tayong lalagyan na long curtains dito sa kanilang living area kasi high ceiling po ito. And ang gagawin po natin dito is lalaparan natin kasi yung bintana hindi po magkapantay. Tapos po sa hagdanan dito, ito kaya naman natin siyang gawin. Yung sa bandang gilid lang po, lina na lang yung ipapasok natin doon sa medyo masikip. Kasi isang kurtina lang yung pwede ikabit doon. So white na lang po ilalagay natin dyan kasi medyo dikit na rin po siya sa bintana, no? Pero syempre, assure natin na maganda pa rin kakalabasan yan. Kasi nandito naman po yung sewer natin para sa mga adjustment po, no? Meron pa tayong lalagyan dito sa kwarto. Yung iba po, cortina yung ilalagay natin. Yung iba naman is blinds.
Nung pumunta nga po pala kami dito, yung client is nag-book po sa isang staycation. Tapos Christmas party po na kanyang mga taong gumagawa po sa bahay niya. So sinama niya na rin po kami at pinakain po. Actually masasabi ko lang po, napaka-generous po talaga ng client. Kahit po yung gumawa ng bahay niya, pina-Christmas party niya po, which is ayun po kasama kami doon. Talaga pong sobrang bait po talaga, and ako po ay na-amaze. Dahil nagulat po ako, kinuhanan po kami ng kwarto, natutulugan, para kahit daw po gabihin kami o abutin kami ng umaga, is komportable daw po yung pagtulog namin. Again, linawin ko lang po, hindi po namin to winish or diniman po sa client ha. Talaga pong siya lang po talaga yung may gawa nito dahil doon po daw siya masaya. Trabaho lang po talaga yung pinunta namin, pero pina-feel niya sa amin na talaga para kami mga bakasyonista. Mga ka-viewers, ngayon nandito po tayo sa Man Cave. So soon maglalagay din tayo ng cortina dito. So medyo gabi na kasi at pa 12 midnight na po. So kukontinue po natin yung trabaho bukas. Ngayon baba na po tayo. Kahit 12 midnight na po, yung team natin naligo sila para daw syempre bago matulog fresh. And syempre po mabawasan daw yung pagod po nila. Tapos yung iba naman po nag-midnight snack. Salamat ma'am, salamat sir. Sa papitsa po, thank you so much po talaga. Dapat po ang project natin dito sa Giginto is 2 days lang, pero inabot po tayo ng 3 days kasi sobrang laki po netong ating nilagyan ng cortina. So to be honest, wala tayong time para po mag-ayos, sa sobrang busy po dahil nga po naging peak season po natin ito this December. Sobrang dami po natin naging project, pero ngayon po mga ka-viewers, ayan, pwede ko na pong ipakita sa inyo yung ating finished product na cortina kasi ayun nga po, halos tapos na. So ito pong bahay medyo magulo pa po kasi maraming pa pong ginagawa dito sa bahay po ni client, maraming pa pong mga ipapaayos, kaya papakita ko na lang po sa inyo yung natapos natin mga curtains dito sa bahay po niya. Guys, 3 days nga po palang inabot namin kasi po fresh naming tinahi po lahat ang cortina po ni client. So talaga pong wala po kami nakafabricate, kundi dito po namin ginawa lahat yan sa bahay niya, kaya matagal po ha. So ito na po yung itsura ng living area nila after natin malagyan ng cortina. So long curtains po ito. Medyo magulo lang po, pagpasensya nyo na. Ito naman po yung top view. Sa sobrang busy, nakalimutan ko na pong kumuha ng landscape shot. Tapos po sa kanila entertainment area, which is located to sa 2nd floor. Ito po, color gray naman. So yung iba pong area hindi na natin nakuhanan kasi po may mga inaayos pa nga po sa loob ng house ni client. Ito naman po yung master's bedroom. Mas okay po talaga ito kung naiangat natin yung cortina, kung nailipat po yung aircon. Sa ibang bedroom naman po, ang pinalagay po ni client is blinds, which is ako na po nag-suggest niyan. Sa hagdanan naman po, which is isa to sa complicated natin ginawa ng cortina dahil nga po yung hagdanan na dikit sa window, ito na po siya. Ayan. So yung nilagay po natin kulay dito, yung bestseller po natin na almond. So yun na po sa side sa sulok is lina na lang po yung nilagay natin. Tapos po bago kami syempre umalis, naglinis din po kami dito ha. So ito na lang po yung view natin sa baba. Ayan, nakalimutan ko din po mag-video ng landscape, pasensya na. Then ito naman po yung papunta sa 2nd floor. Meron pong altar dito. Diyan na rin po located yung mga kwarto nila. Tapos po sa 3rd floor naman yung man cave. So ito po yung itsura niya before. Tapos ito na po siya. So dark gray po ang ating nilagay dyan. Para syempre mas manly po ang datingan. Kahit cortina po yung cover. Again, yan po yung prefer kasi ni client. So, ayan po mga ka-viewers yung natapos natin na project sa Bulacan. Although, marami pa po tayong natapos at talagang late upload lang. Gaya po nung una kong pinakita sa video, noong January po na project natin yan. Tapos po, ito naman po nakaraan, yung noong December po na peak season natin. Sabi ko nga po sa inyo, sa 31 days po, 19 clients po ang nagkaroon tayo ng December. And to be honest din po, natuto po ako doon kung paano natin paghahandaan yung para this year. Sa dami po ng clients, sabi ko 14 packs lang yung tatanggapin natin, which is maraming nakaiusap kung pwede maisingit natin sila
Ayun po. Pero sabi ko nga po sa inyo, alam ko na gagawin ko this year kasi nga po first time natin yung last year na talagang sobrang daming client po. Tapos po, abangan nyo, meron po tayong mga bagong lalabas ngayon na mga cortina. Meron lang mga changes, mga freebie, mga may babaguhin tayo. Tapos, syempre mga update sa mga ating uniform, ganyan. Tapos po, meron tayong bagong business. Isa din po yun sa inaayos ko. Nagka-business po tayo ng bago na hindi ko na naman po ina-expect, no? So, binigay na naman sa atin siya. So, kaya naman natin, pero try ko pa pong balansehin, no? Pero, papakita ko naman po sa vlog kung ano po yung business na yon. And, bago po magtapos yung ating vlog, gusto ko lang po magpasalamat sa ating po mga napaka-generous po na client. Although, majority naman po ng clients namin is talaga napaka-generous. Kaya, sobrang thank you po. And, alam niyo po, noong December, yung pagod namin na ibsan. Kasi nga po, yung client natin sa Giginto, Bulacan, ay hindi ko po expect na nandito kami para magtrabaho, pero naka-staycation kami. Talagang hindi po kami pinabayaan ni sir, ni ma'am. Kaya, thank you po. And, sobrang happy po yung team. Kasi po, sa totoo lang po, noong December, parang natutulog na lang kami. Para kami mga zombie. Ayun, gigising na lang kami para magtrabaho. Tapos, onting tulog. Tapos, gising na naman. Pero hindi kami nagka-complain kasi, ayun po, lahat po kami ng team ng Rovel Curtains and Blinds is love na love namin ginagawa namin. And so far, so good po. Meron tayong mga natapos na project naman ng January, February. Hindi naman po tayo na-zero. Kaya, thanks God. And, ayun po mga ka-viewers, marami pa tayong upcoming. This April, mas malalaki pong proyekto ang meron tayo. And yung iba po, binibuild pa lang po yung house nila, nag-i-inquire na sila. Tapos yung iba naman po, nagpapabook na sila. Kahit malayo pa ang December, kumukuha na sila ng slot. Ganun po ka-advance yung iba natin mga clients. Tapos po mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo namin yung gawa namin, plano nyo mag-inquire, pwede pala kayong tumawag sa aming Facebook, mag-message, ayan, or via call para po madali tayo makapag-usap. Kasi, ayun po, mas madali akong hulihin kung tatawagan niyo po ako directly sa aming contact number po, no? So, ayun po mga ka-viewers, kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang kayo o kaya po sa inquiries, no? So, meron naman po kami mga installment plan and mga best offer po na binibigay sa ating mga client para syempre at least po kung gusto niyo kuhanin servisyo namin, matulungan din po namin kayo, no? So, ayun lang po. Again, maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong po yung vlog. Lagi po kayo mag-iingat and God bless. Bye-bye!